Araw ng Lunes, ika-7 ng Oktubre, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si South Korean President Yoon Suk-yeol kung saan sinaksihan ng dalawang lider ang paglagda sa ilang kasunduan na magpapalakas sa kooperasyon ng dalawang bansa, partikular sa linya ng turismo, kalakalan, depensa at ekonomiya, kasabay ng pagsisiguro ng patuloy na pagpapalalim ng samahan ng dalawang bansa. Araw ng Martes, ika-8 ng Oktubre, tumulak ang Pangulo patungong Vientiane, Lao para sa pakikibahagi sa ika-44 at 45 ASEAN Summit. Pagkalapag pa lamang ng Pangulo sa Lao, agad itong dumiretso sa bilateral meeting kasama si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh kung saan napag-usapan ang pagpapalalim pa ng kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng kalakalan at agrikultura. Matapos nito, nagtungo ang Pangulo sa Wanda Hotel upang personal na kamustahin ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Lao. Sa kaganapan, muling kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga OFW at ang ambag ng mga ito sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Araw ng Miyerkules, ika-9 ng Oktubre, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, nakibahagi ang Pangulo sa opisyal na pagbubukas ng 2024 ASEAN Summit. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Pangulo Marcos na gagamitin niya ang pulong na ito upang makahanap pa ng mas maraming kooperasyon na magpapatatag sa pagtugon ng Pilipinas at ng ASEAN sa kabuuan sa mga hamong dala ng makabagong panahon. Sa gitna ng abalang schedule ng Pangulo, nagpatawag ito ng Zoom meeting kasama ang mga kalihim ng National Defense, Foreign Affairs, Migrant Workers at National Security Council upang plantsahin ang repatriation efforts ng gobyerno para sa mga Pilipinong naipit sa gulo sa Israel at Lebanon. Kasama si House Speaker Martin Romualdez, dumiretso si Pangulo Marcos sa ASEAN Interparliamentary kung saan natalakay ang mga polisiyang isinulong at maaari pang isulong ng ASEAN members para sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon. Matapos nito, dumalo ang Pangulo sa pulong ng ASEAN at Business Advisory Council kung saan binigyan diin ni Pangulong Marcos ang commitment ng pamahalaan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor upang maisakatuparan ng ASEAN ang mga target nito, partikular sa linya ng ekonomiya. Sinundan nito ng pakikipagdialogo ng ASEAN leaders sa ASEAN Youth kung saan kinilala ang papel ng mga kabataan sa community building, lalo na sa pagpapaigting ng connectivity at katatagan sa ASEAN region. Matapos nito, nagsilbing keynote speaker si Pangulo Marcos sa ASEAN Business Investment Summit 2024. Dito naman humarap ang Pangulo sa ilang dayuhang negosyante at ginamit ang pagkakataon na hikayatin ng mga ito na mamuhunan sa Pilipinas. Bago matapos ang Miyerkules, nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng Shera Public Company Limited, isang kumpanya na kilala sa Fiber Summit. Sa pulong, nakakuha ng investment pledge si Pangulo Marcos na nagkakahalaga ng 2.9 billion pesos. Araw ng Huwebes, dumalo sa magkakasunod na pulong si Pangulo Marcos, unang ika-27 ASEAN-China Summit kung saan nanawagan ng Pangulo sa pagpapabilis ng konklusyon ng Code of Conduct sa South China Sea. Ginamit rin ng Pangulo ang pagkakataon upang ipabatid sa ibang mga bansa ang mga harassment na nararanasan ng Pilipinas sa South China Sea. Matapos nito, nakibahagi si Pangulo Marcos sa ginanap na ASEAN-Japan Summit. Sa intervention ng Pangulo, binanggit nito ang lumalawak na transnational problems ang isa sa mga pangunahing banta sa kapayapaan at katatagan ng ASEAN. Sa ASEAN-Korea Summit naman, siniguro ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at sa denuclearization ng Korean Peninsula. Sa kabila ng abalang schedule, nagawa ni na Pangulo Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau na magkapagpulo. Sabi ni Pangulo Marcos, inaasahan na niya ang endorsement ng Canada sa posisyon ng Pilipinas sa G7 sa oras na maupo na ang Canada bilang chair ng G7 sa susunod na taon. Ang G7 ay isang samahan ng mga mayayaman at advanced na ekonomiya na kinabibilangan ng France, Italy, Canada, Germany, United Kingdom, Japan at Estados Unidos. Matapos nito, dumiretso ang Pangulo sa ASEAN Plus 3 Summit kung saan ipinanawagan ng Pangulo ang pagpapaigting ng food reserve sa gitna ng banta na climate change. Sinimula ng Pangulo ang Biyernes sa pagdalo sa ika-14 na ASEAN-US Summit kung saan ipinahayag ng Estados Unidos ang pangamba sa lumalalang agresyon ng China. Nagpasalamat naman si Pangulo Marcos sa pagpapanatili ng US sa kanilang aktibong presensya sa rehiyon at nakakatulong niya sa pagsusulong ng katatagan at kapayapaan sa lugar.
Sa East Asia Summit, muling inilatag ni Pangulo Marcos ang mga panghaharas na nararanasan ng Pilipinas sa South China Sea. Sa harap ng mga lider ng East Asia, sinabi ni Pangulo Marcos na hindi dapat baliwalain ang mga iligal na aktibidad sa rehiyon at dapat nang gumawa ng aksyon upang masiguro na hindi na mauulit pa ang mga akto ng agresyon sa rehiyon. Sa sidelines ng ASEAN, nagkaroon ng Pangulo ng pagkakataon na makapulong si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Sabi ng Pangulo, maraming usapin at kooperasyon ang natalakay sa pulong na kapwa magsusulong sa paglago ng dalawang bansa. Bago tumulak pabalik ng Pilipinas, dumalo ang Pangulo sa opisyal na pagtatapos ng ika-44 at 45 ASEAN Summit. Kasabay ito ng opisyal na pagpapasa ng ASEAN Chairmanship sa Malaysia para sa ASEAN Summit 2025. Mula sa Vientiane Lao, ito si Rakat Bayan, Radyo